Raw siya sa mga kaibigan, kaklase o kabarila ni Pangulong Noynoy Aquino. Hindi lang siya Executive Secretary, siya rin ang bagong chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. At makakasama natin ngayon si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Good morning, sir. Morning, Cara. Gandang umaga. Okay, Morning, Mark. talaga ba kayong kaklase? Yun, linawin muna natin yun, yung KKK. Alin po ba doon kayo sa KKK? Kaklase po ba talaga kayo ni Pangulong Aquino? Hindi, yung pre-law ko kasi sa UST and nag-law school ako sa Ateneo. Okay. Yung mga classmates niya sa Ateneo na nag-law, nakaklase ko. Because magka-batch kami. So hindi nyo siya kaklase? No. Kabatch nyo siya? Pero, so kaklase, Kaibigan, Of kabari. course, yes. Kaibigan, Yes. kabarilan. 2K lang kayo, sir. Minsan nakakasama niya ako sa firing. Yes. So 2K. Okay. May mga nagsasabi na isa daw ito sa reasons kung bakit bumaba yung rating ng Pangulo dahil daw sa sinasabing KKK. Well, I doubt that. Kasi kung titingnan niyo mabuti yung surveys naman sa ratings ng Pangulo, hindi naman to kasali sa mga naging dahilan. ng sinasabi nilang dahilan kung bakit gumalaw ng konti yung ratings ng Pangulo. Pero sa tingin niyo, kailangan ba talagang isyuhan yung KKK na yan? I don't think so. Kasi natural lang naman sa isang namumuno, kahit saan ka mapunta, na ang una mong pipiliin ng mga kukuhanin mong makakasama sa trabaho ay yung komportable ka at yung mga pagkakatiwalaan mo. And most of them come from the group na kilala mo na talaga at most likely kaibigan mo rin. Pero kapag kunyari ba, kunyari ikaw ay miyembro ng KKK na sinasabi, tapos you do something, you know, na hindi ayon doon sa ng Pangulo, pwede ka rin bang tanggalin or you receive a special? Palagay ko naman, dahil lahat naman kahit na kaibigan, kamukha ko sa ngayon, ang tingin ko sa sarili ko, hindi na ako basta kaibigan, kundi subordinate na niya ako. So sinasabon ka rin ba ng Pangulong Aquino? Siyempre naman, kung meron kang pagkakamali, wala namang exemption doon. Executive Secretary, siyempre malaki ang grupo ninyo, may marami pang ibang kaibigan si Presidente. Ngayon ba, meron bang mga nangyayari na may mga kaibigan hindi napagbigyan, nagselos sa isang kaibigan, kay Secretary Ochoa, nagselos, naku, buti pa yung kaibigan si Paquito, nakaupo kami, hindi, barkada rin naman kami. May mga ganun ba? Ang totoo, maraming kaibigan si Pangulo na hindi naman niya nakasama sa kabinete o sa anumang posisyon. At kung titingnan niyo yung kabinete, karamihan doon ay hindi naman dating nakasama ng Pangulo. So, isa lang, kung siguro, ako lang ay maituturing yun na sa cabinet members na talagang galing doon sa grupo na yon. Isa-isahin natin, wala namang sila Babe Singson, DPWH, si Dinky Soliman, si Butchabad, kaibigan niya yan dahil galing nagkasama sa Congress. Kongreso. At incidentally, pwede kong sabihin niya, si Butchabad kaklase ko rin sa law school. Talaga? Okay. Medyo mas edad nga lang siya ng konti sa akin. At and so forth and so on, wala akong maituturing na dati niyang kaibigan o yung iba nga hindi pa niya kakilala. So ang sinasabi niyo po, yung composition ngayon ng gabinete, hindi naman siya dominated nung KKK. Tama yan. Oo. Tsaka parang dapat pala, Cara, pag magiging presidente ka, wala kang salbahing kaibigan. Magiging dalahin mo. Oo. Siyempre naman, mabigat naman siyempre. Hindi naman kung kaibigan ka, you are already automatically should be part of the members of your official family if you're referring to the presidency, di ba? So, hindi automatic yun. Tinitingnan din naman yung qualification ng mga tao. Siguro, ang pinagtatakahan lang ng mga tao, yung hindi naman ako kilala, wala naman akong national statue bago ako napunta dito. So, You came from Quezon City, di ba? I was part of the administration of Mayor Belmonte, who is now the Speaker of the House. Kasi usually, iniisip nila pag Executive Secretary, dati yung senador or dati yung may mataas na tapos so nagulat na parang sino si Jojo Ochoa? Correct. Maski naman ako nagulat din ako. Nagulat ka rin. Oo.
Okay, napag-uusapan na rin natin yung gabinete. Kahapon pa po, or actually ilang days nang nag-guessing game ang taong bayan. Kasi di ba may 3 daw na cabinet secretaries na sumasakit daw yung ulo ni Presidente. Ano ba yung ibig sabihin ni Presidente na kapag dumarating daw yung mga cabinet secretaries na yun, sumasakit yung ulo niya? Ayaw ba niya yung mga taong yun? Or ayaw niya yung binabalita? Hindi naman gano'n. Alam mo, ang mga departamento may kanya-kanyang level or gravity or seriousness ng mga problema. Such that yung pagtalakay mo sa mga problema ngayon, kung minsan, mahirapan ka talagang magbigay ng immediate solutions. So, he must be referring dun sa mga problemang naipabalita sa kanya nung mga cabinet members na yon. So, as far as I'm concerned, walang personal sa Pangulo yon. Okay. Kundi yan tungkol lamang sa trabaho at wala siyang mali siya doon, kundi madalas lang kasi na may problema doon sa departamento na yan. Hindi ba ito prelude to balasahan sa revamp? Wala akong nakikitang ganun. Wala kayong nakikita, that's very sure. Uy, dakuha naman natin. Yung SONA, sir. Ngayon ba, as early as now, dinadraft na yung magiging SONA ng Pangulo? Oo, nagpe-prepara kami. Siyempre dahil ito yung official na mag-uulat ang Pangulo sa buong bayan ng kanyang accomplishments at ng kanya pang gagawin sa mga susunod na panahon. Ano aasahan natin, sir, sa SONA? Kasi may mga iba, no? May mga ibang mga obserbasyon noon na parang ang laman ng unang SONA yung puro batikos sa nakaraan, ganyan, ano. So naka-1 taon na, dapat daw usad na. Pero yung ulat niya sa bayan kahapon, meron din siyang batikos pa rin doon sa nakaraan. Well, yung kahapon ay parang prelude to the SONA. At hindi naman niya nilahad lahat doon yung sasabihin niya sa SONA. Ang natural, ang requirement sa SONA ay magbigay siya ng ulat. So ano ba yung mga na-accomplish namin at ano pa yung mga plano niya na gagawin namin in the coming year or for the rest of his term. May sinasabi po yung minority group, specifically si Congressman Edsel Lagman, na hindi daw ina-update sila about yung 16 point ano yan, contract niya sa public. I'm not sure what he meant by that, but you must remember na there's this LEDAC group that nag-conduct na kami ng first meeting doon where we lined up our priority bills. Right. And out of which, if I remember right, naka-6 na yata yung that became into law. And we will be conducting another LEDAC by June 12, where we will propose new sets of priority bills. Part doon ang minority ng doon sa LEDAC group na yon. At doon, na-update sila. At yung kung updating lang naman, palagi naman nating nakikita ang Pangulo sa media. Siya mismo ang nag-update sa taong bayan. So, hindi ko lang alam, baka hindi niya nang napapakinggan yung mga naipopronounce ng Pangulo. Okay, so bukod po sa pagiging executive secretary at yung mga sumasalag nga ng mga batiko sa Pangulo, kayo rin po ay tinalaga na PAOK TF chief. Kayo po ang totoo yan. Anti-czar. Anti-crime czar. Nagulat po ba kayo na kayo ang itinalaga dito? Hindi naman, kasi hiningi niyo po ba itong pwesto na to? Hindi po. Okay. Meron po kami kasing, kung matatandaan nyo, meron kaming Executive Order 43. Doon sinasabi yung mga key result areas na dinivide into 5 on human development, economic development, good governance and anti-corruption, security, justice, and peace, and then climate change. So, ibig sabihin, yung kabinete, ginrupo niya sa 5, pinag-iwahiwalay niya sa 5, at doon may mga cluster heads. Yung mga cabinet members na-appoint doon, at isa ako sa na-appoint doon sa security cluster, at ako na rin ang chairman nun. So, ibig sabihin, ang dulo nun, ang ibig sabihin nun ay kinoconsolidate natin sa mga grupo na yon yung mga efforts tungkol sa security, sovereignty, justice. So, natural lamang na itong anti-organized crime commission ay malagay din doon sa security group na yon at tinalaga yung head din ng security group na ako ngayon na maging chairman din nun. Of course, some people will say na parang anong background ninyo with anti-crime fighting?
Well, I think I'm a lawyer. I began as a trial lawyer. Mahaba-haba naman experience ko doon. Just like any other lawyer, ang pinag-umpisahan kong practice ay yung criminal law. Criminal law. Nasa Bulacan pa ako noon. At marami sa mga trabaho ko doon, appointed ako ng husgado, ang tawag doon, de officio, which is pro bono work. At karamihan doon yung mga kliyente ko, yung mga nakabilanggo sa detention center sa provincial jail. At yun puro mga crimes ang involved doon. Criminal cases lahat yan. Bukod doon, sa Quezon City naman, isa ako sa mga nag-handle ng kapulisan ng Quezon City nung ako ay city administrator. Right. So, ibig sabihin, familiar naman ako. Right. But then, ang trabaho ng PAOK naman will be on the higher level on anti-criminality. So, most of it will be, the job will be policy setting and providing guidelines and of course, a direct support from the palace kung ano man yung kailangan magawa para maging effective ito. Maglalaan daw ng 300 million pesos na intelligence fund para ho dyan sa inyong itinayong unit na yan. Hindi po kaya mapunta lang sa yan ang una laging hinala, hindi ba? Intelligence funds kasi, hindi natin talaga makita kung paano yung ginagastos. Kaya source daw ng corruption. Paano ho yun? By its nature talaga, yung intelligence fund is talagang halos sikreto ang paggastos niyan dahil to protect yung efforts against criminality. Kasi hindi mo naman talaga pwedeng i-announce kung ano yung ginagawa mo doon. In fact, mahirap ng palagay kong magsabi kahit saang programa ng television, radyo, o maski sa media, kung anong gagawin ito dahil mapipreempt tayo ng mga target nating mga kriminal o pinagsususpetsahan nating mga kriminal. So, palagay ko sa klase ng liderato naman ng ating Pangulo na talaga naman tuwid na daan, siya nga ang nangunguna sa anti-corruption, safe ang taong bayan palagay ko nakasisiguro na hindi ito mapupunta sa pero kahit Secretary, kahit internally lang since yung pamahalaan nagpapakilalang transparent na pamahalaan itong Intel Fund taguho talaga. Internally paano yung sinisiguro na walang kalokohang nagaganap dyan sa mga Intel Fund? May mga programa yan ng hindi naman yan como intelligence fund bahala na system. There is may also a check and system. balance. Meron ding in fact nagre-report din sa COA yan. So nililiquidate din sa COA yan, nire-report din sa COA. At doon sa report na yon nilalagay doon kung ano yung mga na-accomplish as a result ng paggastos ng intelligence fund. Okay. Maiba tayo, Sir. Matagal na po itong pinag-uusapan pag-upo pa lang ni Pangulong Aquino May paksyon-paksyon daw po sa gabinete. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon ba may paksyon-paksyon pa? Wala. Alam mo, that's really ano bang tawag doon? A misconception to begin with. Yung may pangalan pa yung Balay at saka yung Samar Group. Kapitbahay nyo lang yun dito. Oo nga, saan daw po ba kayong paksyon? Hindi paksyon. Shooting range. Nung kampanya, kasi Okay. medyo mahaba ng konti to. Yung kampanya kasi, si Senator Mar Rojas, mayroon siyang kanyang headquarters sa Balay. Sa Balay, oo. Okay. Nung tumakbo na si Pinoy as for president, nagtatag sila ng kanilang ang Liberal Party ng kanilang sariling headquarters sa ang tawag nila Park House doon sa EDSA, malapit sa Ortigas. Okay. Ako naman, nung matalaga na mag-handle ng legal representation ng Pangulo sa eleksyon, nagtayo naman ako ng sarili kong headquarters dito sa Summer Street sa Quezon City. Aha. So, ba't hindi na lang isa? Masikip kasi doon Masikip lang, ganun lang. Tsaka hindi naman kami kasama sa main line ng campaign. Okay. At legal representation to. Okay. So yun yung pinanggalingan lang siguro nung sinasabing paksyon. So nung nanalo na, itong mga iba-ibang headquarters nagsama-sama. Nagsama-sama na kami sa Malacanang. Sa Malacanang. Okay na ho ba? Okay na? Wala na mga paksyon-paksyon na sinasabi? Walang ganong paksyon na nangyari to begin with. Even during the campaign,
you must understand na ang Pangulo ay sinuportahan ng iba't ibang klaseng mga tao na nanggaling sa iba't ibang sektor. At natural lamang na itong mga sektor na to o mga tao, individual, may kanya-kanyang ideas din. Probably that's where some conflicts came from. Pero yun lahat na yun na-resolba after the elections. In fact, dapat na-resolba yun even before the elections, and that made the president win the elections. So you're in good terms with Mar Rojas Of group? course, yes. So. Dati nagkabalita pa nga, si Mar Rojas daw papalit sa inyo eh. Pag natapos yung 1-year ban. May ganyan. May sabi, magiging chief of staff pa siya. Kinonsider ba siya talaga? Napag-usapan yon, pero mas minabuti ng Pangulo na dahil nga sa pagkaka-resign ni Secretary Ping Jesus, na kailangan kaagad na ma-atensyonan, hindi naman pwedeng pabayaan yung DOTC. So nagkataon, yun yung immediate need, doon nalagay si Senator Mar, now Secretary Mar Rojas. Incidentally, it is his first day today. So okay kayo ni Secretary Mar, Oo naman. Passing tabi lang. So, ito, observation din to ng mga ibang kapwa reporter din pag nanonood sa TV. Si Secretary Ochoa parang tumanda nung maupo sa pwesto. Are you enjoying your position, men sir? who matter yan ng People Asia. Oo nga, pero maganda lalaki pa rin. Pero tumanda raw eh. Stress? Well, Stress ba? Oh. Isang taon na yun, di natural tatanda ka na isang taon, di ba? Hindi natin kayang pigilan yun. Pero are you enjoying your job, sir? Palagi ko requirement yun para tumagal ka, di ba? So Maging tatagal. interesado ka, enjoyin mo, and you know. 6 na taon, sir. Tatagalan nyo, ha? 6 na taon. Well, di natin masabi ang future. Of course, the way things are now, mukhang okay naman Okay kami. pa naman. Alright. Okay, good luck. Good luck po, sir. Thank you Thank very you. much. Thank you very Maraming much. salamat. Executive Secretary Paquito Ochoa Jr.